Ngayong araw po na to ay pangatlong pagbisita na po natin sa Lakatan Farm ni Sir Agritechnics TV. Hindi po niya alam kaya mahina lang yung boses natin. So bisitahin po natin yung kanyang sagingan dito makalipas po ng dumaan yung dalawang bagyo, si Christine at saka si Leon. Andyan siya. Ayan pala si Sir Agri. Wow, ganda na. Sir Agri, good morning. Ayun pala siya, ang taas na 4 months. So nakarang update po natin ay hanggang kilikili lang po natin ito. Ngayon pwede na po nating masilungan. Taas na po. Nagdi-delete pala si Sir Agri ngayong araw na to. Ayan, nililinis pala niya yung linis talaga linis talaga ng kanyang ng kanyang sagingan. Kasi kailangan na talaga. Aba, tumubo na yung atis mo, sir. Yes, marami na dyan. Sana all. Ano yung tinanim talaga? Nagis ko lang dyan. Uy ba yung akin doon, parang nisprayan ko pa naman yun. Yung sa'yo doon, tumubo na ba? Ko alam kung ayan. O ano atin? Ayan, meron po kasing ng ating kaibigan Sir Agri and Adventures. ayan, salamat naman po sa pagtanggap sa atin dito sa inyong Lakatan Farm. Bumalik po kasi ako dito, Sir Sir Agri, kasi merong nagtanong kung kumusta na po daw yung tinanim na mahaba at saka yung pinutol. So kung ano na po yung update. May tanong ba? Doon sa ilalim? Titignan natin mamaya. Pero puntahan mo lang doon. May tumubo. Yung mahaba tumubo na rin. Yung pinutol, nag-uumpisa pa lang kasi nga puro tayo ulan ngayon. Dalawang bagyo kasi dumaan. Ayan so meron po akong nakita dito. May na pala siya ng snail. Ayan, binabahayan. Ayan po. Nakita ng snail. Umakit yung mga snail kasi puro baha tayo ng tubig Pero ang ganda na talaga ayan. Mayroon bang magtatanong kasi nagkukumpuni ako dito ng deleafing. Sige lang, sir, ikot-ikot na muna ako. Okay, sige. Salamat. Bisitahin natin yung, 'di ba, yung nagtanong doon. Okay. Titingnan natin po yung kay sir na nag-comment kung kumusta na po, ano nangyari sa tinanim na putol at hindi pinutol. Hindi pa nakalabas yan. So, eto na po sila. Yung mga hindi naputol ay may dahon na po. Yan po, may mga dahon na. Eto na po sila. Yan, tumubo na po talaga ito. Yan po siya. Yung hindi pinutol. May dahon na, 2 piraso. Almost ayan po, may mga dahon na. So, tingnan din natin yung mga tinanim ni Sir Agri na putol. Ayan po, hindi pa po tumubo. Ayan, may tumubo na pero kasi sa sobrang ulan, grabing ulan po kasi. Ayan po, bago pa lang nag-umpisang tumubo. Ayan po. So, ibig sabihin po pala, pag rainy season, much better na hindi mo siya puputulin. Kaya po niyan. Kasi mas nakasurvive. Pero yung mga naputol po sa sobrang tubig, kasi 2 bagyo ang dumaan. Ayan, bagong tubo pa lang din po siya. Ayan pa lang po yung itsura. Ayan po. Ayun. So tatanungin natin si Sir Agri ulit kung bakit ganun ang naging resulta ng kanyang eksperimento, kung ano po yung findings niya dito. Ay, balikan po natin siya. Istorbohin po muna natin siya habang naglilinis po siya na may ginagawa siya doon. Sana pwede natin siya maistorbo kasi baka magalit to. Sabihin pasaway na naman tayo. Tago na lang tayo. Ayan. Ano sir? Ano nakita mo doon? Ayan. So ang nangyari po kasi sir, yung nakita natin doon, yung hindi naputol, magandang tubo.
Tapos yung pinutol, Hindi tumubo. may tumubo pero mabagal. Mabagal pa konti. Bakit kaya pag summertime, mas madali po yung true experience natin, mas madali pong tumubo ang pinutol. Yun. Pero pag rainy season, bakit ganun pong nangyari? Pwede po nating malaman bakit. Ang nangyari po dyan, balik mo nga ito. Ang nangyari po dyan, sir, sa ating experience, nang itinanim po natin yan ng sabay, saka dumating si Christine at saka si Leon. Alam na natin yun. So, almost 2 weeks na puro ulan ang nangyari. Pag summertime na tinanim natin yan na gano'n, yung style, nakita po natin na yung pinutol, maganda yung tubo. Ay, yung dinidiligan na natin, at saka yung mga hindi pinutol, hindi siya tumubo ng mabilis. Yun yung pinagkaiba sa summer at saka sa rainy season. Ang nakikita ko sigurong pinaka-reason is yung pinutol natin na itinanim at saka sinundan kaagad ng 2 linggong puro ulan, hindi po nakapagpalabas ng kanyang roots. Hindi po siya nakapaglanghap ng hangin. Kung baga, hindi po siya nakahinga sa sobrang tubig. Kasi itong taniman natin ay inulan ng 2 linggo. Imbes na ilalabas yung roots sa ilalim, nagpahinga po siya. At hindi lang po nagpahinga, yung iba siguro ay matutuluyang mamamatayan dyan. Madecay po yan dahil sa sobrang moisture ng tubig. So bakit yung hindi natin naputol, sir, ay same pa rin na may tubig pero tumubo po siya? Ayun. Kasi hindi natin kinuha lahat ng kanyang dahon nang itinanim yan. Pinutol natin yung mga sanga pero may mga dahon yan. Yung explanation po dyan, sir, pwede siyang huminga sa pamamagitan ng kanyang dahon. Mga maliliit na dahon. Pag mayroon pong sunshine, makakapagluto siya ng kanyang pagkain ng konti. Kaya nasustain niya na makapagpalabas siya ng roots kahit na continuous yung ulan. Nakakahinga siya, nakaka-inhale, exhale siya kasi buhay yung mga tanim na yan. Wow, ganun po pala yun. Kasi hindi buhay. So ibig sabihin pala, yun yung explanation doon. ibig sabihin pala, sir, when it comes to rainy season, mas mabilis mag-survive yung hindi talaga puputulin compare sa putol. Pero during summer, napakalaki ng diferensya. Malaki yung diferensya, mas madaling tumubo yung putol. Oo, mas madali. Wow, pag summer na, yung kulang sa moisture yung lupa sa tubig silalim, imbis na itutubo ng mga matataas na yan, mamamatay pa yan yung dahon ano pa yan magkukulaps pa yan kasi tatamaan niya ng masyadong sikat ng araw, tapos kulang yung moisture sa ilalim, mamamatay pa yan. Pero pag ganito, nag-transplant tayo dyan, favorable yung tempo sa kanila na hindi masyadong mainit. Sobra nga yan lang yung ulan. Pero nakakahinga siya kasi may natira siyang dahon. Kaya continuous niyang pinalabas yung bago niyang dahon sa ngayon. Yun yung nangyari doon. Galing. Yun yung, hindi naman natin 100% na masasabi na ganun yun. Pero per experience po, Sir Agri, ganun po yung nangyari sa ating taniman ngayon. Ganun kaya pala. Prefer natin pag rainy season, Huwag nating putulin. Huwag na lang putulin pag yung kinuha nating tawag doon suckers ay malapit lang naman yung pinagkunan, hindi na ita-travel. Kasi napaka-hassle po talaga pag hindi puputulin yan na i-travel pa natin. Sa bagay, kagaya po dito sa inyo, sir, dito lang sa gilid talaga. Dito lang kasi yung kinuha, dito lang yan kasi kinuha sa ating 4 months any of all Dalakatan at saka na transfer dyan. Kaya wala masyadong stress na nangyari dyan, Sir Agri. Wow! So, thank you so much, Sir Agri, sa panibagong kaalaman na naman na i-share mo niyo po sa amin. Every time na napunta po kami dito, meron po kaming natutunan mga bagay. Okay. Welcome po, Sir Agri. Magaling. Continue ko lang yung work ko dito. Sige, sir. Thank you so much. Ayan po, salamat. Ayan po yung mga wisdom talaga na nalalaman ni Sir Agri. Lagi tayong bibisita po dito para lagi po tayong merong matutunan. Ayan po. So hanggang dito na muna. So sa nagtanong po ng about dun sa tinanim ni Sir Agri, yung experimentation niya, ay ayan na po yung kasagutan. Ayan, so bye bye po muna. Thank you so much everyone. Salamat po. Bye bye.